Welcome sa episode 21 ng Lahat Pwede. Ang number one podcast sa aming hood at soon number one podcast sa hood nyo yan. Yes, sir. Yun, kami ulit. Pakilala ulit kami, no? Joy. Jap. Dale. Tsaka gwapo. Yun. Ayun, medyo nagpapasahan kami, no? Kasi dalawa pa lang yung mic namin. Correction sa episode. Correction sa episode 21 yung nasabi namin noong nakaraan pero 20 pa lang talaga. Ito ang legit na 21. Time check. Time check, mag-aalas 3 na. 20 pa lang nasabi nun. Yun. Alas 3 na ng umaga, nandito pa rin kami, no? At maliwanag pa rin, nasikat ng araw, no? Maganda pa rin ang tama ng ilaw. Grabe yung production. Oo. Yun, nag-ano pa rin kami, nag-iced tea. Sarap na iced tea kapag Friday, try nyo. Tsaka honey, baka naman, no? Lagi na lang. Yan ang ano namin, pantawid. Major sponsor. Major sponsor namin, honey. Medyo kumakalam na yung namin, pero honey lang. Pang-apat na episode na, yung hindi pa rin nabuo. Pinoy style. Yan, honey. Yan. Yun. Yan yung mga major sponsor. Yan yung mga panlaman tiyan namin, kaya fit na fit kami. May extra large kayo. Padala nyo na lang. Padala nyo na lang, ho. Padala nila. Yun. Ano ba, magbabasa ba tayo o ano? Hindi, may ano ako eh. Huwag lang muna. May gusto ko banat eh. Parang curious lang para sa mga, di ko alam kung ganito rin kayo mag-isip. Ano ba kayo ngayon? Hindi, wala na kayo sa wala na kayo sa poder ng magulang niyo, di ba? Ewan. Eh, Broken family ako eh. pero yung, I mean, yung, syempre, tapos na kayo sa school, working na. Wala na kayo sa di ba? Sa poder ng magulang. Ako. Literal, wala. Anong tanong ko lang, kung nagpa-provide ba kayo dun sa sa family niyo? I mean, sa mga parents niya. Napaka pala na itong tanong na to, no? Napaka mabilisan pala. Ako hindi. Si Kuya Dale. Hindi rin, pero dahil 1 month pa lang akong wala dun sa yung usual na tinitira ko talaga. Nagbayad pa rin ako nung huli kong bills. Parang may utang. Kuryente, tubig, internet. Parang, Yan. so, dati, bago ako umalis dun, nagpa-provide ka dun. Oo, nagbabayad kami ng bills. Kami dalawa ng kapatid ko. Paano naging setup nun? Share kami ng isang kwarto. Tapos, kasi dun, kumbaga sa isang family kasi, isang family naman kami, pero yung may kanya-kanyang kwarto kasi, yan, para na talaga siyang border. Required na, Oo. Kumbaga kung ano yung total ng kuryente namin, i-divide yun. Kumbaga equally. fix na yun yung paghahatian nyo kung tumaas man or naging ganun yung setup. So, pa rin mga bata. Doon din, Cargo na yan. cargo rin ng mga parents nila. Ganun. Di kasi, kaya ako siya natanong. Mayroon akong ideology na, yun nga, once na meron akong, yun nga, medyo nagkaedad na ako, tapos tinay ko na mag-work ng sarili. Parang, gusto kong magawa na, babounce muna. Parang mawawala ka sa poder ng magulang mo, ganun. Kasi, gusto mo maging independent. oo, parang ganun. Kasi ang nagiging conflict lang sa ganito, dadating na sa, hindi ka natutulong pagtas ka pag-aralin. Yung mga ganung shit na mostly, expect nun sa'yo, tapos ka na mag-aral, natrabaho ka na, tulong ka na. Build mo ito. Stop na kami sa working stage. Tawag din family cycle. Kaya ako siya natanong kung ano yung, siyempre sila nasa working stage. GG. Yes, hello. Sorry sa technical problems. Welcome to episode. Joke lang. Yan, nagbabalik kami. Technical difficulties. Yun nga, yung tanong lang namin is, paano na yung setup nung yun nga, since
kumalas ka na nga sa family mo tas di ka na rin nag-aambag din. Sa tingin ko parang nagtatampo sila kasi yun nga, ilang years din akong tumira dun sa bahay na yun. Tapos biglang naisip ko na lang na alis na lang kaya ako. Officially ay Walang unofficial ano, pa naman na na umalis na ako dun. ah, Kumbaga hindi lang ako walang umuwi. formal na out. Oo, kumbaga, ah, almost 1 month na yata akong hindi umuwi. Dahil yun nga, dumaan yung bagyo tapos yung work ko sa QC, imbes na pauwi-uwi ako, eh, di sa Dun QC na ano, lang ako mag-stay. Pero balak ko na rin talaga na, na mag-stay sa QC kasi nga yun para rin naman maka-less sa ano, para maka-less ba? less sa hassle mo. Oo, less sa hassle ng biyahe. Pero sa bayarin. Overall yung pinakaano mo talaga Yung dun. overall, Naimpluwensyahan lang talaga siya. hindi, ano talaga 'to, paano ba? Sa tingin ko, it's time na para para oo, Grabe maging yung independent. grabe rin yung ano mo dito, no, decision mo Kasi dun. kasi napapansin ko 'pag nandun ako sa bahay. Actually, yung work ko kasi simula morning siya tapos umuwi ako mga 5 PM na. So, ang mangyayari lang niyan kung saan tips ako, ah, gigising ako ng umaga, aalis ako, punta ako QC, uwi ako, tutulog na lang ako. So, yun na lang talaga yung Magagawa mo sa bahay niyo. oo. Tapos ang nangyayari kasi medyo ano, 'to Hindi exclusive hindi ko 'to, hindi ganun built yung bahay niyo, no? exclusive ko talagang ilalabas 'to, eh. Hindi kasi parang parang ang take ko lang dun, ako na lang, Go, take go. ko dun, kasi parang ang unfair. Kasi halos ang ko na lang, ang ginagawa ko na lang sa bahay is matutulog, maliligo, yun na lang. Oo. Pero yung singil kasi sa kuryente tsaka tubig same pa rin sa kung gaano karami yung kinokonsumo nila. Kumbaga parang ang unfair naman sa'kin. Yun Kumbaga hindi ka naman masyado gumagamit ng mga ganitong oo, ng mga bills, utilities. gano'n. Tapos same Same yung pa rin. binabayaran. So yun Gets, gets. yun yung naging factor din sa'kin na, uy teka parang Wala naman akong ginastos na gano'n. parang ang unfair para sa'kin kasi nagbabayad din naman ako pero bakit ganun na kung sila ang lakas nila kumonsumo tapos ganun bayad nila tapos akong konti lang kumonsumo, konti Gano'n ay mo siya ganun pa nakikita, rin 'di ba? So yun yung naging factor para what if na lang kaya ako um, tumira na lang siguro ako or mag-rent na lang siguro ako independently sa ibang sa ibang bahay siyempre. Magsasarili ka. Parang siguro mas okey yun para sa'kin. Sa'yo, okay, Japs? Ako 2 years na akong independent. Meron lang din sabi yung kwento ni James, wala siyang formal na parang paalam na na ako, bubukod na ako. Mas extreme lang siguro yung akin. Kasi parang lang 'yan, one morning, umalis na lang ako. Pero bago ka umalis nag-aambag ka sa family niyo? Oo, siyempre. Oo, malaking factor 'yun, oo. Bills 'yun, bills talaga. Monthly 'yun, hindi lang bills, pagkain. Gaano katagal mo silang pino-provide nun? Kung gaano ako katagal nagtatrabaho, siguro 3 years. Tapos umalis ka? Oo. After 3 years umalis ka? Actually hindi 3 years, parang 3.5 pa 4 years parang Pa 4 years ta's umalis ka dun ta's sa bahay umalis niyo na ako. Oo. nang walang formal out? Oo, 'yun extreme yung akin, Ang natatandaan ko pa nun, nakita pa ako ng tatay ko nun, na may mga bitbit akong gamit. Di ko pa dala yung motor nun, kasi di ko kaya, 3 yung bag ko, Oo. 'di ba? Naka Nag-grab lang ako nun. nakikita mo pa sila? Nakakausap mo pa? Ngayon, nakakausap ko. Nung yung mga after nun, Hindi, gaano katagal matagal, bago months. Siguro 3 months to 6 months, hindi bago ko mas sila kinakausap. Pero may time na yun na parang siyempre yun nga, bigla lang ako umalis. Feeling nila
Hindi, tingin ko hindi na rin sumagi sa isip nila na nawawala ako, eh. Meron talaga 'yan naisip na talagang nag-alsabalutan na ako. Kaya ang message na nila sa'kin that time na, "Umuwi ka na." Parang alam na nila, eh, tingin ko alam na rin nila, Na magsasolo ka. na magsosolo ako. Yun nga lang walang formal na alam mo yun, pagpapaalam. Hindi kasi ano yun, eh, yun nga since nga nagpo-provide ka nga dun. Oo, So, parang merong dependent sa'yo may dependency talaga sila sa'kin. May time pa nga na nag-chat pa sa'kin yung kapatid ko na, "Kuya, ano nabayaran mo 'to." Ilang months na akong wala. Ayun yun, 'di ba? Parang nakakagulat yun na biglang Hindi nawala. ko na na-replyan, eh, kasi tagal ko nang nawala, months na rin, eh. So, di ko naka-regret. So, ano parang tiniis mo na, sige problema Oo, na yan. may part sa'kin na nang umalis ako, siyempre alam mo yun, emotionally attached ka dati. Paano kaya sila gano'n? Pero iniisip ko, paano ko malalaman na kaya nila kung hindi ko gagawin, Nag-work naman. 'di ba? Hanggang ngayon okey naman, 'di ba? Hanggang ngayon hindi ka na nagbibigay. Hindi na talaga. Grabe yun. Nung tumagal na, siyempre nakakausap ko pa rin naman sila, eh. Nung na siguro after a year, yun nagsimula na akong 'pag Bumalik na nangangamusta sila sinasagot ko na. Ayan nagsimula yan sa mga kapatid ko. Eh, siyempre may kapatid ako nag-aaral ng college. Siyempre ano yan, magsasabi yan ng kailangan. oo. Dun na ako parang dumidirekta kung Sige. kumbaga specific na lang na tulong. O kaya ito lang. Hindi na provide. Hindi na yung para mag-provide, kumbaga tulong na lang. Kumbaga maramdaman lang nila na, "Uy, ano pa rin Tinigasan naman mo ako, lang, no? kuya pa rin naman ako." Tinigasan ko lang that time. Though hindi ko pa naman nasasabi na I made it na para magbigay ng malaki. Yes. Pero kahit papaano naman, nag-e-exist pa rin naman ako. 'Di ba? Paunti-unti pa rin, unti-unti pero hindi pa rin yung fully. Iniiwasan ko pa nga rin na dumating sa time na makita nila ako agad in a random day. Ayoko pa rin nun, eh. Gusto ko lalapag awkward ako pa ng rin, eh, okey. 'no? Lalapag ako na parang Okey kahit na. papaano I made it. Kumbaga gumagalaw ako ng ninja, nagbibigay ako ng parang onting tulong sa kapatid ko ng alam mo yun, palihim lang, gano'n. Gusto ko gano'ng galaw. Pero yung end goal mo nito, mapo-providean mo pa rin sila sa ginagawa mo after? Hindi pa rin. Kung meron man ako ma-provide sa kanila kasi when it comes naman sa provide, alam ko financial 'yan, eh, 'di ba? Ayoko silang tulungan sa part na parang monthly nakakakuha sila, Kahit okey ka na, ayoko. Kung gusto ko man magbigay or tulong na lang. tumulong, May ano lang, kung paano ko rin ginawa yung sa sarili ko, siguro lang, pampuhunan. mga gano'n na. Pero yung monthly, Yung parang bubuhayin, sustento, yung hindi. hindi mo na nakikita na Never gano'n. ko gagawin 'yan. Kumbaga one time, big time, pak! Kayo na bahala diyan, Gets, Kung gets, gets. kung may parang gusto kayong malaman lang sa'kin kung paano papaikutin 'yan, Go! message niyo ako. Oo, go. Yan na 'yan, pero andiyan na 'yan. Kumbaga tool na 'yan, papunta dun sa buhay na gusto niyong marating para matakasan yung sitwasyon niyo na 'yan. Pero yung para lang sustentuhan kayo every single fucking month, hindi ko gagawin na ulit 'yun. Yun na yung parang yun na yung loop sa norm na ang hirap takasan, eh. Yes, Natakasan ko sir. na, eh. Ayoko nang balikan yun. Naka-gain na ako ng knowledge dito na kaya pala magpaikot ng pera, maliit man o malaki. So, kaya ko na ipasa yan. Yun nga yung sinasabi ko rin na kailangan mong dumaan sa pagiging lonely. Solitude, yan i-search niyo yung word na yun. Kailangan natin kailangan natin mapunta sa stage na yan na mag-isa lang tayo at mag-iisip ng mga shit. 'Di ba? Ayan, yun yung pinagdaanan ko in past few years, 'di ba? Wala, naano lang ako. So, kaya pala, 'di ba? Oh, yun, edi okey na. Naano lang ako kasi diyan kasi pinakamabigat diyan yung first step, eh. Ano lang naman yan, ang sa first step lang talaga, naglalaban lang diyan yung damdamin mo. Oo, yung Pero attachment when mo it dun. comes sa logical way, paano mo malalaman na hindi nila kaya kung hindi mo gagawing umalis? Hindi ka makakakuha ng clear na sagot. So, kailangan mo talagang mag-risk. Risk pa rin naman talaga, eh. 'No? So, ba't titigasan mo yun? Titigasan Wala mo nang talaga. balikat, eh. May mga times na yun nga, mag-isa na ako, siyempre tumira na ako sa sarili kong tinutuloyan. Sumasagi pa rin naman sa isip ko na paano kaya sila, ganyan. Pero
parang kumusa na lang din yung isip ko na mawala sa isip ko sila, eh. Kasi bakit? Ang laki na rin pala ng ginagalawan ko para lang sa problema, iisipin ko pa sila. Yun pala may mas malaking bagay pa pala ako na dapat harapin bukod sa kanila. Kumbaga itong malaking bagay na 'to kapag naharap ko 'to, 'pag natagos ko 'to, damay na sila dun, Hmm. 'di ba? Dun ko rin naisip na maliit na bagay lang pala yun, 'di ba? Oo, Mas malaki pang epekto sa'yo yun, no? Pag pag marami diyang magsasabi na, "Grabe ka naman iniwan mo sila." 'Di ba? Siguro subjective yun, may mga pamilya talaga na 'pag iniwan mo 'di talaga nila kakayanin. Pero may mga pamilya na 'pag iniwan mo dun lalabas yung kaya pala nila. At dun ako sa part na yun na sinit kaya pala nila. Kasi ang tingin ko nga sa kanila hindi nila kaya. Kasi nga dependent sila sa'kin that time, 'di ba? kasi So, ngayon kaya pala, gusto kong ano? malaman 'no, na kaya naman pala. Yun, nakapagtapos nga yung ano ko, yung kapatid kong dalawa. Dalawa Kasi na ba? Ay, oo, dalawa na. Dapat kasi yung pangalawa, panganay kasi ako, eh. oo, Yung pangalawa, umalis ako alam ko hindi pa siya graduate. So, yun nga, yung tumagal, ayun nagtatrabaho na. Yung eto namang pangatlo, kaka-graduate pa-graduate lang. na this month, Oo. gagraduate na. Eh, sabihin na natataguyod pala ang mga dapat mga bagay-bagay, 'di ba? Ayun, so hindi pala ako malaking factor, 'di ba? Hindi Hindi, kaya naman na hindi sa'yo magde-depend. oo, hindi. Tsaka dun na magfo-focus, dun ka na, yun. Kung kaya naman pala nila, eh, di focus na ako sa sarili ko. Eh, di Wala, nakukuha ko pa yung full potential ko kahit papaano, 'di ba? yes, yes. Kaya ewan ko, advice ko ano, testing niyo talaga, umalis kayo, 'di ba? Naano lang ako diyan kasi, yun nga, ano ko siya sa ano ko, eh, sa sarili ko, eh. Kasi parang sinet ko na yun, eh, parang plano ko na yun before na, oo, mag-i-stay ako for some time lang. Kumbaga, 'di naman ako basta-basta mawawala, eh. Pero ang akin, dadating sa mawawala ako. Yung tipong ano, yung 'di niya talaga ako maasahan. Yung alam mo yun, pero ang iniisip ko kasi dun sabi ko, "Oo nga naman, tangina ang sakit, ang sama ko." Sama kasi 'di na ako nagparamdam dun, wala akong mapo-provide, wala akong malalatag dun, kahit onting tulong man lang, gano'n. Pero ang sa part ko nga lang, ano naman, eh, tawag dito, kung ang gagawin ko lang din is magwo-work ako para i-sustain lang yung ginagawa niyo ulit, mai-stuck lang ako dun. Kumbaga, babalik lang tayo sa ganitong buhay. Hindi tayo aangat. Kasi ano lang, eh, parang magiging angkla ka lang kayo sa akin, eh, kumbaga mapipigilan lang din, eh. Eh, di na tayo nakawala sa gano'ng sistema. Kaya naisip ko rin na ano, tawag dito, na paano 'pag dinecide ko na totally wala talaga. Kumbaga, pakapalan na lang gano'n. Ta-try ko ng sarili ko lang after ko graduate gano'n. Tas wala akong malalapag dito. Kumbaga, dadating na lang ako dito, willing ako tumulong sa ganito-ganitong bagay, ganyan. Di pa ano lang tawag dito, feel ko ano, eh, 'di lang naman ako yung nakapag-isip nito na ano na, eh, after college. Parang sa mga lalaki parang nakikita natin talaga na magsosolo tayo at some point na ta-try nating drop yung ano, parents natin, yung mga ano, nandun pa rin kasi meron pa rin sa part natin na ano, na gusto nating tumulong. Pero 'pag pinili kasi natin yung gano'ng choice, baka ano, hindi mo na matutulungan sila in the future. Siguro sa umpisa matutulungan mo sila sa mga mababaw na bagay, pero hindi mo na natulungan yung sarili mo na hindi ka na nakausad, 'yan. Sa'kin kasi nage-gets ko yung point ni Joy, yun nga yung takot siya sa kung ano yung sasabihin sa kanya nung family niya, kung ano ba, meron ba siyang maiaambag, gano'n. Kasi ako actually ngayon kung ano yung dinadanas ko, eh, ishi-share ko na lang din sa'yo. Kasi sa bahay, nagulat na lang sila, yun nga, wala akong paramdam, nagulat na lang sila na ang akala nila makikitulog lang ako kila Carol ng ilang araw ganyan, ta's uwi-uwi din ako. Tapos hindi nila alam na
"Oh, ilang linggo ka na, 'di ka na umuwi," ganyan, "Wala kang paramdam." Tapos ganyan ka na. Ang alam kasi nila sa bahay wala akong work. Hindi ko sinabi sa kanila na may work ako. Naging ano ko kasi yan, naging, Ganun tayo, no? hindi naging ano ko yan, parang naging mantra ko yan sa akin na hindi ko kailangan mag-overshare. Gets. Kasi parang napansin ko nung simula nung nag-sharks ako. Parang wala, hindi naman nila ina-acknowledge na hindi, in-acknowledge pala nila na may work ako. So expected nila na, Yun "Uy, lang. May kakaibat na expectation. mag-aano ka na, mag-aambag na," ganyan, 'di ba? Tapos ang nangyari parang dumating yung sharks yung work ko kasi na yun. Parang ano siya, napupurnada. Alam mo yun, 3 months lang lagi tinatagal, 2 months. So nag-ano ko sa sarili ko na, what if 'pag nagka-work ako, 'wag ko muna i-share. So yun nga, may work ako almost magsi-6 months na. Pero di nila alam na nagwo-work ako. Siguro may clue na sila ngayon, pero yun nga, ang ano lang kasi, na medyo maganda pa nga yung approach kay Kuya Japet kasi hinahanap hinahanap pa siya, pinapauwi pa siya sa kanila. Kasi sa'kin, actually ito real talk, talagang minessage kami na kami, ng kapatid ko. Kasi yung kapatid ko di na rin umuwi dahil nga nahirapan siya mag-review dun sa bahay, di na siya makapag-aral ng maayos. Kumbaga kailangan niya ng peace para makapag-aral siya. So, ang ginagawa niya, nakikitira rin siya sa classmate niya. Although nag-aambag naman siya dun, di naman siya yung nakikitira lang, Pabuhat lang. kapal, oo, pabigat, di ba? Tapos ang ano lang kasi nun, ang pangit lang nung approach sa'min na sana yung ganun na lang katulad kay Kuya Japet na, "Oh, uwi ka na," ganyan. Ang sa'kin yung sa'min kasi ang approach, "Kunin niyo na kaya yung mga gamit niyo dito. Total hindi na rin naman kayo umuwi, dalhin niyo na lang yung gan'to, yung ganyan." Na-hurt sila dun sa ginawa niyo. Na-hurt sila, at the same time na-hurt din ako kasi hindi ko naman balak na gano'n, na hindi talaga umuwi. Na timing lang talaga na yun nga, may bagyo ganyan. Wala pa talaga siya sa plan ko na hindi ako uuwi ng 2 weeks ganyan. Tapos nagulat na lang ako sa kwarto, yung higaan ko as in tinabi na, tinambakan na ng ibang ano, parang naging bodega na yung kwarto ko, Kaya mas nag-ano sa'kin na, parang hindi na yata ako welcome dito, hindi At na. least parang meron ka ng ano, parang signal na, Okay. "Okey, tutuloy ko na Oo, 'to." yun nga, yun yung pinaka naging ano ko dun na, parang tama yata yung desisyon ko na 'wag na umuwi kasi parang hindi rin naman yata ako welcome dito sa bahay na 'to. So yun lang ang masasabi ko lang, normal na gano'n na yung expectation mo sa sasabihin nila na kung masama, wala kang magagawa dun, gano'n yung ano nila, gano'n yung reflection nila dun sa ginawa mo, Kung maganda, okey, good for you. May lolo rin ba sa bahay niyo? Oo, O di mas mabigat? actually yung lolo ko kasi wala na yung lolo ko, namatay na siya, Yung lola ko kasi yun yung nagpalaki sa'kin ever since. Kumbaga nandun yung parents ko pero kasi dun ako nakatira sa kanila, sa lolo't lola ko since bata ako. Tapos ngayon, lumipas yung 1 linggo lang na hindi ako umuwi, nag-aano siya sa'kin na, "Oh, ba't di ka na umuwi?" Ganyan. "Di mo na ba kami nami-miss?" Gumanon siya, yung lola ko, Ta's ako siyempre nalungkot din ako kasi Lola mo na yun. oo, lola ko na yung Iba na nag-gano'n, Pero naano lang ako sa isip ko na, oo nga, yung lola ko na ako, nami-miss ako. Pero yung ibang tao kasi na kasama namin parang hindi ko na kasi nafi-feel na 'pag nandiyan sila, hindi ko na nafi-feel na welcome pa ako dun sa bahay na yun. Dahil nga, yun nga, may mga gano'n na instances na, "Di ka naman na umuwi, kunin mo na kaya yung gamit mo," ganyan. So, yung pagiging belong mo sa family, kailangan may pino-provide ka na.
Gano'n na Parang siya, ano. gano'n. Kung gusto mo maging part ng family, magbabayad ka. Actually, ang pinakamasakit do'n, ito sabihin ko na lang, pinakamasakit do'n ang nagsabi sa akin no'n na, "Total 'di naman na kayo umuwi, kunin niyo na yung gamit niyo." Is yung AirPods ko. Sa kanya mismo nanggaling 'yun. Kaya mas masakit, may side na masakit, pero yun din yung naging ano ko, naging fuel ko para, "Tangina, gano'n naman." Tuloy ko pa. Tuloy ko na, Oo. oo. Tuloy mo na, 'di ba? Parang panindigan ko na lang 'to kaysa ano rin naman, eh, gano'n na rin naman. Lalaki na, eh. Oo, Lalaki na yung nagsabi sa'yo, eh. oo. 'Di ba sa kanya pa nanggaling, hindi man lang na, "Oh, bakit 'di na kayo umuwi?" Ganyan. Kasi kadalasan gano'n, eh, sa parents, eh. Yan yung unang mag-a-approach sa'yo na, "Oh, bakit 'di ka na umuwi?" Ganyan. Mas tingin mong medyo may capacity pa na intindihin yung situation Oo, mo. kaso hindi. Tatay mo na. Ang pinakamasakit pa dun sa aming dalawa ng kapatid ko. So, kumbaga para na kaming pinalayas dun sa bahay na yun. So, yun lang. Hindi ko naiintindihan ko si Choy, more on emotional. Kasi nga siyempre close siya sa family niya. Kasi siyempre kilala namin yung ano mo, eh, parents mo, eh, na mabait talaga, mabait parents nito. Ang sa'kin lang, paintindi mo sa kanila kung kaya mong ipaintindi na magsosolo ka. Tama. Bigyan mo sila ng matinding logic or analogy. Ang analogy ko diyan ito, eh, ewan ko kung baka magamit 'no. Gusto kong tumulong, sobra. Gusto ko kayong Lahat, ialis diyan. lahat Kung ano man naman. yang shit na pinagdadaan niyo, gusto kong alisin kayo diyan. Yes. Pero ito yung analogy, ano yung kaya kong ibigay kung ako mismo wala? Wala akong kayang itulong sa sarili ko, 'di ba? You can pour a basta yun. Tangina kasi English, eh. Akala ko may makukuha na akong quote. Wala kang kayang ibigay sa kanila kung ikaw mismo ano, Wala ka. wala talaga. So, isipin mo yung baso mo, walang laman, 'di ba? Anong ikaya mong ibigay sa kanila kung hindi man lang umaapaw 'yan, 'di ba? So, 'di ba dapat umaapaw yung cup mo para man lang may masalo? Tas yung mga blessings na yun dapat yun yung isinishare mo sa iba. So, wala pa, eh, hindi pa puno yung cup mo, eh, 'di ba? So, yun yung ginagawa ko ngayon. Pinupuno ko yung cup ko at 'pag dumating yung time na punong-puno na 'to, madali na magbigay, eh. Kahit hindi lang sa family, kahit sa ibang tao, kahit sa mga homies, eh, 'di ba? Yun ang pinakamadali sa lahat. Yun nga lang, may pressure 'yan. As a lalaki maglalagay ka ng pressure sa sarili mo. Kasi kailangan mo May time, eh. magalingan, eh. May time. Tumatanda kasi yung magulang natin, eh. Yun yung pinakaano dun. Yun ang di nila naiintindihan. Ang naiintindihan lang nila is lumayas tayo at suwail tayong anak. Okay lang yun. Sige, sabihin na nila lahat ng pwede nila sabihin. Pero ako kasi ang ginagawa ko, hindi ako nag-lose ng connection sa biological family ko. Yung sa lola ko, basta yun yung side ng parents ng family ko. Medyo yun yung ano, eh, yung mabigat, eh. Kasi alam mo na Hindi ka talaga. mga oldies yun, eh. Mga oldies yun. Pero yung mga biological talaga, sa part ko naman, hindi, naiintindihan naman nila. Tsaka intact ako sa connection sa kanila. Dun ako nag-focus sa kanila kasi alam kong sila yung mas may kailangan ng tulong, eh, 'di ba? Kaya naglalatag ako ng plano ko internally na paano ko sila maaalis dun. Though sobrang hirap pa kasi ako mismo hindi pa ako makaalis, eh. Hindi pa ako makatagos, eh. Pero alam mo yun hangga't buhay, tangina laban lang, ganun lang. Pero magandang thing yun na as a lalaki, siyempre lalaki kami kaya advice namin panlalaki. Kung kaya mo umalis, alis ka. Kasi dun mas magiging klaro sa'yo yung realidad, eh. Hindi lang kung paano ka kumita, kung paano ka talaga gumalaw ng mag-isa. Kailangan matutunan mo na maging independent. Na maging Hindi, independent ka. wag- Kasi darating ang araw magkakapamilya ka rin. Kung gusto mong bumuo ng pamilya, ang hirap, 'di ba? Paano mo kargahin 'yan kung naka-loop ka lang sa family mo, tapos same lang pinaggagawa mo. Huwag kang magpapatali dun sa utang na loob. Oo, wala hayaan mo yung utang na loob na 'yan. Tsaka ano yun, eh, dito, di naman dapat yun utang na loob, eh. Responsibility siya talaga totally. Di naman namin kasalanan na pinanganak kami dito, eh. Mm. So, ba't nag-e-expect kayo ngayon na kami yung magtutuloy nung hirap niyo? Ang pangit kasi nung loop, eh, 'no?
papag-aralin nila tayo, papagtapusin. 'Pag nakapagtapos, Tuloy na nila yung magtrabaho, burden yung nila. trabaho na yun, 'pag nagtatrabaho na tayo, stop na sila. 'Di ba, stop na yun Yun yung sila, eh. gusto kong i-highlight. Tapos 'pag nagtrabaho na tayo, ikot lang dun sa family na yun. So, paano na nabubuo yung pangarap mo as an individual? Yes. Hindi na. Hindi ka na makakaalis diyan sa family na yan, sa cycle na yan. So, kailangan mo talaga i-break yung cycle. Oo, masakit. Talagang magmumukha kang, alam mo yun, black sheep. Literal. Pero, yun eh. Bilang ano na rin bilang kami, bilang nararanasan namin ngayon yun, ang daming benefit eh. Hindi lang dahil wala na yung noise galing sa pamilya, kundi nagiging klaro na sa'yo kung ano yung mga gusto mong galawan sa buhay eh. Madali yung tumulong, sobrang dali tumulong. Ang tanong, may maitutulong ka ba? Yun mismo. 'Di ba? Kasi kung wala pa, then work on yourself pa. Paulit-ulit. Ano to nag-start kayo na nag-stay muna kayo bago kayo malis. Tumulong muna kayo at some point Oo. bago kayo malis. Parang meron lang parang merong point lang na na-fed up ka rin syempre. Tama na. Kasi alam mo yun parang shit, di ata 'to yung buhay na gusto ko Gusto kong kumalas. Yun lang yung dependency na sa'yo na. Yung baga yung family, ikaw na yung bumuhat. Tinignan ko rin kasi yung finance ko eh. Sabi ko, nagtatrabaho ako 3 years na, magko 4 years na. Ba't walang nangyayari? Professional pa ako 'di ba? Ba't walang nangyayari? Chineck ko, binacktrack ko lahat. Kinalculate ko yung dapat puwedeng i-calculate. Sabi ko hindi ako makakatagos dito. Kailangan kong gumawa ng something. Kaya nga habang nandun ako sa 'di ba sa family ko, nagsa-side hustle ako eh. Pero hindi pa rin talaga kaya eh. So anong kailangan ko muna? Kailangan ko muna mapag-isa lang muna. Yun lang muna, yun lang talaga initial plan ko eh. Hindi bigla na lang nag-come up yan eh na parang kaya ko pala mag-build ng something eh, na mag-isa eh. Tas yun pala, tapos alam mo yun, nung una sinisikreto ko pa eh. Eh siyempre ginamit ko rin yung social media para alam mo yun makapag-market. Nakikita rin ng family na, "Uy may ganyan ka na rin pala." Pero hindi na ako chinat. Nagre-react lang sila sa Alam mga na, posting. So ibig sabihin alam na nila. nakikita nila. So, etong mga family members na 'to, kung sakali ding ginagawa niyo 'to, ang tingin nila sa'yo nagbi-build ka ng something big kasi hindi mo nga yun nagagawa nung nandun ka eh. Nandun ka sa poder nila. So, tumataas yung respeto nila sa'yo, nagiging valuable ka sa mata nila. Kaya rin hindi na rin sila maka-approach sa'yo agad-agad. Which is, yun yung kailangan natin, maging valuable tayo na kapag lumapag ulit tayo sa family, Baka na. tayo yung parang siksik ng experience. Kasi nga, binato natin yung sarili natin sa kawalan eh. Walang guidance eh, di ba? So, yun. Kaya ito hindi naman 100% na parang hinahanap ako. May time talaga na na parang nagsasabi sila ng makakakaiba. Na ano yan? Saan ka na napunta? Napikot ka na ba? Parang gano'n eh. Oo, mga gano'n. Tapos may time nun. May tahanan na ba? Wala akong girlfriend that time. Wala. Pero siyempre as a lalaki, yun siguro may isip nila. Tas ito pa. First year ko nung bumukod na ako, siyempre birthday ko December yan. Binati nila ako ng ano lang, through PM lang. Pero yung the next year wala na. As in wala na. Parang kinalimutan na nila na parang gano'n wala. Sa'kin hindi naman yun, wala namang sakit yun. Pero sabi ko ayun na, at least tanggap na nila. Puwede na ako makapagsimula. Ayun na, ratatat na. Hindi ko na inisip up until now. Meron na parang napapaisip na lang ako randomly na, tagal ko na palang tumitira mag-isa. Parang wala, okey pa rin. Nakakalapag-lapag ako dito, ganyan. Siyempre may time na mag-go-ghost mode ka talaga. Kahit sa mga tropa mo, hindi ka talaga magpapakita. May gano'ng pero tangina, lilipasan mo lang 'yun, tangina baka kasi isipin nila masyado emosyonal, hindi. Kailangan danasin 'to ng mga lalaki. Kailangan talaga para makapag-build kayo ng something. Iba rin naman kasi yung take 'pag sa babae. Iba talaga yan. Iba. Pero 'pag sa lalaki dapat talaga tapon mo yung sarili mo sa kawalan. Maglakad ka ng sarili Tsaka mo pa. lagi isipin mo kaya nila yan 'pag wala ka. Kaya nila yan. Ako din naniniwala ako kasi kinaya nila eh.
kinaya nga nila nung wala ka, eh. 'Di ba? Eh, ngayon na wala ka, eh, ba't kaya pa rin nila? Less gastos pa nga yun, kung tutuusin. Less mas pabigat pa, 'di ba? Kung magiging logical tayo mag-isip, talagang bawas ka sa gastos kung gastos ka, Oo, kung tutuusin. 'di ba? Tuwing may nababawas diyan sa inyo, mas nalilis, eh, 'di ba? Pero ang ano rin kasi kailangan mawala sa kanila yung emotional attachment nila sa'yo. Kasi mahirap din naman sa kanila tanggapin na hindi ka na nila nakikita, eh. Oo, nabubuhay ka diyan kung saan mang lugar ka naparoon 'no, pero hindi ka na nila Sabagay, nakikita. sa ibang bansa nga, eh, 'di ba? Kumbaga tanggap nila yung stage na papakawalan din nila yung anak nila, eh. 'Di ba, 18. Meron din sa kanilang mabigat na part, eh, 'di ba? Nagkakaiyakan din sila, gano'n. Nagiging dramatic din sila. Pero at least, sa kanila, once na na-hit na nila yung stage na ganito, ang edad nung anak nila, expect na nila ganito yung mangyari. Eh, yun lang yung maganda, na at least kahit papaano yung anak nila, nakakagalaw nung sarili nila ng di na nila burden yung parents nila, gano'n. Oo, kasi may mga magulang na nagagalit. Hindi naman totally nagagalit, pero naiinis kasi kapag, kailan ka ba bubukod ng ganito, 'di ba? Meron namang gano'n do'n. Oo, kasi May gano'ng stage may naman. mga parents na ano, eh, na, kailangan maggaganto, kailangan maggaganyan. Parang iniisip kasi nila na parang siguro nakikita nila na wala kang progress kaya iniisip nila na, kailangan mag-ano, Tingin kailangan ko yung mag-start mga ng ganito. anak na sinasabihan ng ganyan, sila yung ano, yung una palamunin tsaka hindi talaga nakakaambag. Ayun 'no, Kasi isipin mo kung normal sila family, pinapaalis 'no? ikaw ang nag-aambag, tingin mo gusto ka nilang paalisin, Oo hindi ka nga, nila kayang paalisin. Ayaw ka nga nila minsan na, alam mo yun, magkaroon ng sabihin reason. natin mag-settle sa Oo, pag-aasawa. Ayaw talaga nila yun. kasi may kahati na sila, eh, Nagkahati sila. Ayun ang toxic trait kasi ng Filipino families, eh. kaya hindi nakakaalis sa Kaya kung may loophole. mga ano diyan, mga young G diyan na gustong humiwalay sa family, gawin mo. Tayo na, galing ako sa hood, eh, magsarili ka. 'Di ba? Para maano mo, maranasan mo rin. Iba talaga. Bilang kami nag-a-advice, nagshi-share din kami ng ano, ng parang story namin sa inyo, tsaka siyempre sa mga tropa rin. Try niyo talaga, ibang experience. Hindi siya roller coaster ba? Eh, hindi naman. Ano 'to, nung dinicide niyo 'to, tinanggap niyo sarili niyo na never na kayo babalik? Oo, never talaga ako babalik. Kahit bumalento ka na, bawal ka na bumalik? Hindi na talaga. Parang sampal sa'kin yun, eh, na babalik ako walang nangyari. Tanginang yun, bobo mo naman, 'di ba? Bilang sa'kin na nasa sitwasyon ko na nakapag-aral ako, nakapagtapos Ay, ba't hindi oo. ko gamitin Yes, yun, yes. 'di ba? Hindi naman ako umalis diyan ng wala ako, eh. Oo. Meron na akong ginagawa, pagpatuloy ko lang yun. Ito malupit kasi wala talaga siyang ano, ginagawa that time ta's umalis. Tama ba? Wala ka bang work nun? No, Nung umalis ka o meron naman? meron na. Meron naman pala, eh. Pero kasi yun nga, hindi hindi naman ako graduate, Ah, pero nakayanan ko pa rin na mag-independent Pero kahit na. maging zero ka, bale-balento ka diyan, di ka babalik? Hindi na ako babalik. Siguro ang babalikan ko na lang dun lola ko, dadalaw-dalaw yun, na lang. dalaw na lang pero hindi na ulit babalik. Kasi ang Bisita na lang. ang mangyayari dun 'pag bumalik ka, nag-fail yung ginawa mo, ano. Sa'kin okey lang naman mag-fail, pero ayoko naman din umabot sa point na kailangan pa nilang sabihin sa'kin na nag-fail Mapabuka ako, sa'yo. oo. Kaya kahit zero ako, kailangan humanap ng Laban. paraan, oo. Hangga't buhay nga, eh, hangga't buhay puta labang ka. Oo, kasi ginawan ko 'to ng paraan, eh, para tumakas dun sa environment na yun, eh. What if gawan ko rin ng paraan para hindi ako ma-zero? Di ko rin alam, eh, bakit masi-zero? Hindi, kung umabot lang sa Yun point nga na yung Paon sa utang, gano'n. Hindi, wala, ibangon mo pa rin yung sarili mo. meron, eh. Kasi May way. parang 'pag bumalik ka dun, parang tinanggap mo na rin na failure ka. oo, Hindi yun failure lang sa family kundi sa sarili mo rin. Yun ang mas mahirap, yun yung pinakamasakit na Na tinanggap mo sa sarili mong wala na.
Ito sa sa bagong gagraduate. Ano yan? Ano yung mga naiisip mo ng gagawin mo sa buhay mo ngayon? Since nandun nga tayo sa topic, Makarelate eh. since nandun nga tayo sa topic na yung tatry mo na mag-independent since ka na nga, magsasala ka na. Ngayon, syempre, isa ka sa mga potential na ganun yung gagawin mo eh. Kaka-graduate mo lang. Buhay. Di naman malabo. Kasi gusto ko na naman ng tahimik na buhay. Ngayon kasi parang nasanay kasi ako hindi kasama yung buong pamilya kunwari side nung tatay ko. Eh ngayon, gano'n na yung senaryo namin. Kasama na namin yung pamilya ng tatay ko. Parang di ko siya kaya. Parang parang wala kang nakukuhang peace. Kasi nung nakabukod kami okey ako eh. Parang ang tahimik ng buhay ko. Ngayon kasi wala talaga. Ayoko talagang ang pangit nun yung nakikipamilya kayo. Hindi ko kasi ramdam kasi nga simula bata ganun ako eh. Pero ngayon kung sakaling pagka-graduate ko, hindi naman ako agad aalis. Siyempre titignan ko muna kung hanggang saan yung kaya ko eh. Maghahanap nga ako ng trabaho, ta's yun, balak ko ng bumukod. Ta's broken family kasi kaya ang hirap kaya hindi ko alam kung saan ako lulugar eh. Siguro bahala na kung saan ako pulutin. Pero yun ang gusto ko, bumukod para di ko na sila makasama. Sanay naman sila ng iniintindi lang na yung sarili nila eh, no? Oo, ta's wala rin naman kasi sila nakukuha sa'kin kahit nung mga nagtatrabaho ako, hindi ko sila tinutulungan. Pero yung tatay ko feeling ko may yan siya, kasi nung nag-BPO ako, parang gusto niya na agad iasa sa'kin. Ipasan mo na. Oo, ipasan ko lahat. Sabi ko, ay parang naramdaman ko agad sa kanya kasi nga first na ko yun formal work eh. Ta's gano'n agad siya, ikaw ang magbabayad ng kuryente kahit yung na lang, yung ginagamit mo. May nakaset na agad Putang eh. inang yun yung ginagamit mo eh, ilan lang kami sa bahay, 3. Tapos yung kuryente namin 1K, 1.5. Ano nakakontador pag magja-jog. So sabi ko parang ang shitty naman na nangyayari. Tapos sabi ko, "Tang-inang yan hindi ako tatagal sa ganito, magtatrabaho ako para sa inyo. Eh kayo nga wala nga kayong ginawang maganda para sa akin eh." Hindi naman yun galit or hindi tanim na galit yun. Parang para sa'kin, tangina wala naman kayong ginawang maganda lalo na yung tatay ko. Wala lang parang anak niya lang ako, gano'n lang. Tas 'pag nagdadrama sa'kin, tangina sobrang Bigat. sobrang akala mo ang laki ng ambag Sobrang eh. mahal na mahal kita, Mahal anak. na mahal. Habang lasing. Oo, 'pag lasing. Pero hindi naman ako galit, parang sa'kin lang, kasi nga lagi rin naman nawala sa bahay. Siguro sanay na rin naman sila sa gano'n. Tsaka pinag-usapan na namin ng tatay ko 'yun, sabi ko kasi, "Ayokong tumira nandun sa Marikina." Sabi ko, "'Pag naka-graduate ako, hindi naman ako agad aalis." Sabi ko, "Maghahanap muna ako ng trabaho ta's kapag alam kong kaya ko na, tsaka ako aalis." Maano naman siya, sabi niya, "Sige, wala namang problema, ikaw para rin malaman mo kung ano bang meron sa mundo." Yan talaga eh, talaga. Kasi siya, ang malala rin naman kasi nangyari sa buhay niya, kung saan siya napapadpad na lugar. Kaya ang gusto niya sa'kin, gano'n yung sinabi niya sa'kin kasi nga, alam niya na kung anong meron sa mundo. Eh, si mama naman wala namang problema sa'kin eh. Sabi ko nga kay mama, "Ma, abroad ka na ta's upa na lang ako, ayoko na dun eh." "Tulungan mo na lang ako." Pero magtatrabaho pa din ako. Yun lang. Yun yung maganda. Ba't ikaw naisip mo na yan pag-graduate mo? Oo, matagal na. Pero Matagal ko na siyang nakikita na gagawin mo talaga. nagagawin talaga. Pero siguro ang tip ko diyan, bago ka mag-execute na alis ka, mag-ipon ka muna. Oo, ayun talaga. Parang, Mag-set ka ng digit sa utak mo na kapag na-hit mo yun pwede na. kaya nga ko, di ba, tinatanong ko Kung yun mo sa inyo. gagayahin. Tinatanong ko yun sa inyo eh. Di ba, nag-stay muna kayo dun sa inyo na nagpo-provide bago kayo malis. So, baga, yan. Nagpe-play rin yung may.
Yan. Yun, nagbago yung setup, no? Gulat ka na. Lalo kasi nalobot na yung camera natin pero tuloy natin. Yan. Yung sa ano nga, dati ko pa siya na-imagine kaya sobrang curious din ako pagdating sa ganitong bagay. Lalo na yung sa setup ko nga sa ano, sa ganitong family. Siyempre, sobrang close mo lahat, gano'n, sobrang alam mo yun, parang naririnig mo rin mismo sa mga bibig nila na may gano'n na talaga silang ine-expect sa mga ano, parang sanay sila na meron silang aasahan na, "Oh, tapos ka na, tulong na." Parang nasanay sila sa gano'ng ano, eh. Tas sa parents mo rin gano'n, bukod pa sa grandparents. Siyempre yung mga lolo-lola mo, sobrang ano yan sa'yo, eh, dikit yan sa'yo, iba yung pagdating sa ganiyang connection, mas malambot yung puso mo sa gano'n, eh. Pero naisip ko kasi nun, para rin naman sa ano yun, sa kanila yun, eh. Parang ano na lang, tutulong na lang ako diyan lagi. Parang ano naman yun, parang 'di na ako makakausad nun. Gano'n ko talaga kasi siya nakita, yung gano'ng setup. Kasi triny niyo na yun sa mga anak niyo, yung gano'ng setup, Ano nangyari? Nasa ganito pa rin tayo, 'di nga umangat, eh. Kasi yung lolo ko din, ang pagkakaalam ko parang kumalas din siya, eh. Nag-work yung kanya, ganda ng napuntahan niya nun. Parang ba't triny niyo na i-keep pa rin yung mga anak niyo sa inyo? Parang kung papairalin lang natin yung gano'ng ano, setup, parang walang papupuntahan yung ginagawa natin. Kaya ano sa'kin, eh, kaya sobrang curious ako sa gano'ng ano, paano mo tatanggapin out of gano'n nga yung kinasanayan niyo na ba-bounce na lang bigla sa ano, sa family. Tapos as in cut off talaga lahat, lalo na yung pagdating sa pagpo-provide. Wala, ano lang, maganda lang na marinig na gano'n nga, puwede mag-work 'yan. Kaya mo yan. Kaya na nila. Kaya na nila. Nag-worry lang yan sila sa una. Pero pag tumagal, sabihin na natin 3 months, wala na yan. Nagtitiwala na sila sa yan. Hindi, tsaka kaya naman nila, eh. Kaya naman talaga. Yun nga, titignan mo rin yung status ng family mo kung kaya talaga nila. Pero kung medyo parang Ang feel ko lang naman kaya lang nila nasasabing di nila kaya kasi ayaw na nila magtrabaho sa Or gano'n nilang edad. oo. Pero kaya naman Ay, nila. hindi puwede. Hindi, ikaw tanungin mo rin sarili mo. Kaya ipapasan mo rin ba sa mga anak mo, Yun nga, eh. 'di ba? Simulan mo sa'yo. Simulan mo talaga sa'yo. Kasi Retirement plan ng mga Oo. Wag mong gawing retirement plan yung magiging anak mo. literal, Ikaw ang gumawa ng generational wealth, yes. 'di ba? Hindi, ang naisip ko rin diyan sa generational wealth na yan kanina lang, hindi lang pala pera 'yun. Hindi pera 'yun. Siguro may factor yung pera, Laki, pero yung values na mabibigay mo generation by generation. Alam mo yung mga matatanda, ewan ko nakapunta na kayo sa gano'ng pamilya, may matanda talaga lagi diyan sa angka na 'yan, na siya ang nagbibigay ng value. Yung tipong 'pag siya ang nakausap mo, alam mong marami kang mapupulot. mapupulot, yun. Yung value na yun, na kausapin mo yung matanda na yun, marami kang matututunan diyan. Yun, hindi lang pera. Pera kasi tool lang naman yan sa ano, eh, sa mundo, eh. Kumbaga sa mga billionaire nga papel na lang yun, Wala na lang. 'di ba? Values talaga ang ano, ang mapupulot mo, Pinaka which is tine-treasure. makukuha mo yan kapag ganyan, mag-isa ka, umalis ka sa norm, umalis ka sa alam mo yun, sa cycle na karamihan yun din naman ang pinagdadaanan. Mag-ipon ka, ayun nga, mag-put ka ng digit sa utak mo na kapag na-hit mo na yun, sige, Huwag kagayahin. wag mo gayahin kasi ano ako nun, walang-wala ako Si nun. Ronald. Hindi naman zero, siguro ang pera ko lang nun 20,000. Ta's binounce-an mo na. Oo, gumaya sa amin. Pero ngayon ano na siya, at least 25 na siya. Nag-improve. Kahit papaano. Hindi, 25 minus yung ano eh, parang advance and deposit. Eh, bumili pa ako ng tabo ko, ng batyaw. Sabi ko, "Ay Ubos. tangina, kailangan pala nun." Tas Nakita mo pagdating, na 'no? ay wala pala akong lutuan.
Oh, tanginang yan. Nagamit ko yung Shopee. Yan, nagamit ko talaga yung mga yan. Talagang gamit na gamit. Diba? Bili pala ako sabon. Diba? Kasi yun yung hindi mo ginagawa sa bahay niyo. Pero ngayon, kailangan mong gawin yun. Pero mga maliliit na bagay na lang yun kapag Kasama na nagpatulong. siya sa process talaga eh. Oo, pati pagkain mo. Maano mo yan, kung magsisync ka na lang dyan. Magiging okay na lang. Sa una lang yan, culture shock. Na parang mapapatulala ako. Shit, kaya ko ba? Ma. Back up. Hindi ka pala kaya. Natulog. Wala yan. Kailangan pagdaanan yan. Hindi mo kailangan ng anak para bumukod. Oo. Hindi yan. Kaya nga sabi, ay, mag-isa ka na, so may anak na kayo. Hindi mo yung kailangan. Hindi, wala. Yun lang. So, yun lang. Ewan ko, napaka-sentimental na itong episode na to. Maganda. Ito kasi, yung tropa natin, nag-ano na, gano'n ba to? Nagpaplano na. Baka kayo rin, baka torn din kayo sa mga ganyang thinking nyo ngayon. Puta, nagawin nyo na. Ako nagsasabi sa inyo, gawin nyo na agad yan. Kasi walang mangyayari kung isipin nyo lang yan eh. Hindi nyo malalaman kung kaya nyo. O kaya, kung nandun naman kayo sa part na kaya nyo naman bumalik-balik, di mas okay. Oo. Kasi, Lunukin mo na lang yung pride mo na di ko talaga kaya. Or kung kaya mo, edi go. Edi good for you. Diba? yes. Para hindi ka na masabihang pabigat sa bahay. At least pabigat ka na sa sarili mo. Kalaban mo na lang talaga sarili mo. Yes. Diba? Yan, sana So, may yun lang. napulot kayo dun. Yan, medyo Maganda na kasi. Umaga na kasi. Naantok na rin. Anong oras na? Masyado nang late. Yun. Abangan nyo. Ano na to? I-release namin to. This Mamaya weekend. na rin. Yes. This weekend. Kaya pag sinabi namin mamaya, tapos bagong upload to, ginawa lang namin to, kani-kanina lang. Diba? Ayun, subscribe nyo yung yung YouTube channel namin. Lahat pwede. Lahat ng topic, pwede yan. Mag-suggest kayo dun sa NGL link namin. No? Kahit anong topic, pwede namin pag-usapan yan. Ito, random lang tong episode na to eh. So, yun. Support niyo yung support mga nyo yung mga namin. Ano high yung mga support? tables. JM Prince. Yan. Tsaka yung mga susunod pa naming mga mga lulutuin. Yes, sir. Yan. Subscribe lang kayo. Baka nyo kami. Medyo na kami. Low energy na kami ngayon. Lahat Ayun. pwede. Lahat pwede. Peace.